natin sa video na ito ang mga lucky color ng mga kortina, mga disenyo at mga estilo. Paano ba natin gawing swerte ang ating kortina ayon sa Feng Shui? Maaaring maiblock ng mga kortina ang ilaw at alikabok, protektahan ang iyong privacy at palamutihan ang iyong mga silid. Mula sa pananaw ng Feng Shui, ang mga kortina ay maaari ring makaapekto sa kapalaran ng buong pamilya. Kung ganon, paano ba pumili ng tamang kortina upang mapabuti ang iyong kapalaran? Narito ang mga masaswerteng kulay, disenyo, materyales at estilo ng mga kortina. Number 1. Huwag gumamit ng masyadong pula o itim bilang primary tone. Ang pula ay gagawin kang masyadong excited para makatulog, habang ang itim ay gagawin kang depressive at maaring magdala sa iyo ng negatibong kalooban. At bilang karagdagan, ang sobrang pula o itim ay maaari ring gawin ng mga tao na kumilos ng walang pasubali. Kaya naman iwasan ang pula o masyadong matingkad na pula at masyadong matingkad na itim, lalo na sa iyong silid tulugan. Pangalawa, ang kulay ng mga kortina ay dapat babagay sa mga dingding at kisame. Sa Feng Shui, ang kisame ay kumakatawan sa langit, habang ang sahig ay sa lupa, habang ang dingding ay sa tao. Sa makatuwid, ang kulay ng mga pader ay nasa pagitan ng kisame at sahig. Halimbawa, mas darker dapat ang kulay nito kaysa sa kisame at mas light naman kaysa sa sahig para sa pagkakatugma ng langit, lupa at tao. Pangatlo, hanggat maaari, iwasan ang parehong mga tones sa mga dingding at kasangkapan sa abot ng makakaya. Pang-apat, kung sakaling may masamang nararamdaman, iwasan ng color palette ng pula at berde, berde at orange, pula at asul, dilaw at lila para sa mga kortina at sahig. Panglima, iwasan ang mga rosas na kortina sa master bedroom. Sa kabila ng romantikong kapaligiran na nililikha ng mga rosas, ang kulay ay maaring magkaroon ng isang affair pagdating sa Feng Shui at nakakaapekto sa iyong relasyon sa iyong kapareha. Gayon din ang rosas ay gagawin ka na nervyoso, makugulatin, balisa at maikli ang pasensya na maaring humantong sa maraming pag-aaway. Pang-anim, ang mga kortina sa iyong silid-tulugan na higit sa lahat ay dapat light ang kulay, tulad ng oyster gray at light blue na medyo payapa. Ang mga kulay naman na tulad ng pula, mapula-pula na kahil, lemon yellow at grass green ay masyadong maliwanag para sa mga silid-tulugan. Pang-pito, ang mga kortina sa silid-tulugan ay hindi dapat masyadong maraming kulay, kung hindi ay maaapektuhan ang iyong pagtulog at kalusugan. Iwasan ng sobrang kapal na tela sa kortina. Ang bintana ay isa sa pangunahing daanan para sa kapalaran ng pamilya. Kung ang mga kortina ay masyadong makapal, ang kapalaran para sa kayamanan ay mahaharangan at mahihirapan kang manalo sa promosyon at yumaman. Ang makapal na tela ay lumilikha din ng isang pakiramdam ng kalungkutan na ginagawa ang pakiramdam ng iyong pamilya na stress sa buhay at nakakaapekto sa kanilang kalusugan. Ang makapal na mga kortina sa silid-tulugan ay gagawing tulog ka sa buong araw, kaya ibababa ang iyong kahusayan sa trabaho at magdudulot naman ito sa iyong pamilya ng kakapusan sa budget. Kung nais mong hadlangan ang malakas na sikat ng araw, maaari kang pumili ng mga dobleng kortina sa halip na makapal na tela ng kortina. Dahil ang mga dobleng kortina ay mahusay, praktikal at madaling malinis. Iwasan ang mga kortina na inauspicious na mga patterns.
Mas gusto ng mga kabataan ang puno ng karakter, ang ilang mga naka-estilo at special na pattern kagaya ng mga pungo, kakaibang manika at mababangis na hayop na inauspicious naman sa feng shui. Sa particular, ang mga pattern na iyon ay dapat iwasan sa mga silid tulugan ng mga may edad at bata kung sakaling may masamang epekto. Sa tuntunin ng feng shui, ang mga vertical na guhit ay salungat sa iyong trabaho. Kaya iwasan ang ganitong uri ng pattern kung nagtatrabaho ka para sa ibang tao. Ang mga pahalang naman na guhitan ay maaaring makaapekto sa iyong kalooban at gawin kang hindi mapakali, habang ang mga diagonal na guhitan ay salungat sa kalusugan. Kaya pakaisipang mabuti kapag pipili ng mga pattern sa kortina. Ang mga kortina para sa maliliit na silid naman ay nangunguna sa mga simpleng estilo dahil ang mga komplikado ay gagawing mas maliit ang iyong silid. O maaari ka namang pumili ng ilang espesyal na kortina na makatutulong upang mapalawak ang espasyo. Para sa mas malaking puwang, ang mga kortina ay dapat na delicate, gorgeous at generous upang mapahusay ang puwang at pangkalahatang epekto. Iba't ibang mga materyales ang maaring magtaboy sa iba't ibang masasamang espiritu. Ang mga kortina ng tela at plastic blinds ay pangkaraniwan na. Sa mga tuntunin ng feng shui, ang mga blinds ay maaring hadlangan ang mga kahoy na espiritu sa timog silangan, at ang mga wave ng kortina ay maaring humadlang sa mga espiritu ng apoy sa timog. Mas mahusay mong piliin ang tamang mga materyales ayon sa iyong horoscope. Mula sa sahig hanggang sa kisame, ang mga kortina ay maaring lumikha ng isang tahimik at mainit na kapaligiran. Para sa mga bintana sa maliliit na silid, ang mga blinds ay maganda din dahil pinahihintulutan nito ang maraming likas na ilaw ng mas mahusay. At para sa mga malalaking silid, mas mahusay mong pumili ng mga kortina ng tela na mabuti para sa pagtulog at hadlangan ang masamang epekto mula sa labas. At yan na nga ang ilan sa mga panuntunan o tuntunin ng mabuting feng shui para sa ating mga kortina. Nasa sa inyo naman yan kung yun yung susundin. Kung saan kayo komportable ay doon kayo. Ang dati ang aking buhay ay kulang sa sigla. Gandang taglay ko ay hindi nila makita. Ngunit nang ikaw ay makilala, ang beauty ko'y lililingon na. So pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, gagandang buhay. Shop till you drop. Sa easy shop, mundong magiging makulay. Pick and pack. Shop till you drop. Sa easy shop, gaganda ang buhay. Pick and pack. Shop till you drop. Sa easy shop, mundong magiging